Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Right now, nandun sana kami sa aming maliit na bukid. Kaya lang yung aking anak mga kababayan, bigla akong tinawagan, yung may-ari nitong Colossal Fitness Gym. Nandito pala yung napaka Motso Guapito na Senior Vice President ng Philippine Crop Insurance Corporation, Department of Finance. Sa Maynila pa siya, si Mr. Segundo Guerrero Jr. At kasama din niya yung kanyang mga officials dito, si Mr. Chris Ayan, Chris. Gloria. Kayo yung Sa regional office po. sa regional office sa Legazpi. At yung kasama pang isa, Technical assistant ko po technical sa Maynila. assistant sa Maynila, Si Engineer George Soriano. Engineer George Soriano. And this time, ang ating bisita dito sa Colossal Fitness Gym ay yung Senior Vice President ng Philippine Crop Insurance Corporation. Tamang-tama, nabanggit ng ating Pangulo yung inyong agency. Kwento mo ako, sir. Una, yung from Ilocos kayo? Ilocano kayo? From Isabela po ako. Isabela. Isabela Province. Oo. So, kababayan ko po si Speaker Boji D. Si Boji. Ah, Si Boji D, speaker. Or former governor, now speaker na po siya, si Speaker Boji D. Opo. Kababayan ko po na. Kababayan po ninyo. From Isabela. Oo. So, kayo... Ilocano. So, napunta po kayo dito. Ano yung activity ninyo po dito sa Legazpi? Pinasyalan ko po yung regional office namin dito sa Legazpi. Para po i-call yung attention po nila Mhm. para sa mga trabaho namin na pabilisin namin yung pagbabayad ng mga pinsala sa ating mga magsasaka. Opo. Mapabuti po ang serbisyo ng crop insurance dito po sa Bicol Region. Actually, alam ko po na very active yung Philippine Crops Insurance Corporation dito sa amin. Kasi sir, nung ako nasa mainstream pa, palagi kong ini-interview yung Philippine Crop Insurance Corporation. Kasi siyempre, itong Bicol Region, prone to typhoon siya. Yes po. Yun At nga kailangan talaga ng support. Talaga po yan. After ng devastation ng bagyo, kailangan ng support. So ngayon, ano yung mga services na binibigay po ninyo sa ating mga farmers? Yun nga po. Meron po tayo ngayon yung mga programa ng PCIC, yung libreng siguro po para sa ating mga magsasaka sa kanilang pananim na palay, mais, mga iba-ibang halamang high value crops, Mhm. sa livestock, at pati yung mga ari-ariang pang-agrikultura tulad ng mga hand tractors, water pumps. Pati yun? Sinisiguro po natin lahat yan. Kasama rin po... Covered na ng insurance yun? Opo. Dati Covered hindi po. siya. Hindi po dati, pero ngayon covered na po. Pati na po yung mga buhay ng ating mga magsasaka, isinisiguro na rin po natin sila. Ng crop insurance? Opo. Mayroon din na pong parang life insurance na yung tinatawag naming CLTI. Kaya lang po ito yung accident at meron din po yung parang comprehensive insurance. Kaya lang po, isang taon lang po yung coverage. Every year nagre-renew. So napakaganda pala. Yung maximum insurance po, magkano naman ang pwedeng kobrahin? Sa libreng siguro po sa ating mga palayan, maisan, hanggang 25,000 po ang amount of cover per hectare. Oo. Yan po yung natin. Doon naman para sa mga farmers nga natin, yung mga buhay nila, may doon sa may accident insurance tayo na up to maximum of 100,000 Mhm. per farmer. Ganon din po doon sa EP3 na sinasabi namin, o yung buhay na niya, kung mamamatay siya, Mhm. hanggang ganon din po, 100,000 yung maximum cover kada magsasaka. So hindi ang kino-cover ngayon ng crop insurance, hindi lang palay. Hindi na lang po pala mais. Ano? Lahat na po ng Pananim. Mga tabako, mais, Oo. sugarcane, pwede rin Ay, po maganda. yan. Mga vegetables po, mga vegetable growers. Lahat ng uri ng Pati ng po gulay. fisheries, tino-cover na rin po namin. Pati pigiri? Fisheries. Okay. Sa Fisheries. pangisdaan po, pangisdaan. Palaisdaan. Oo. Coverage na rin po namin yan. Pati yung poultry, Opo. Ayun, livestock. livestock. Mayroon po kaming livestock, yung mga babuyan. May Ayan. napakaganda pala. Ah, Pati nyog.
Mayroon din po kaming coconut. Ito rin, libre itong coconut insurance po natin dahil with our partnership with the Philippine Coconut Authority, nagbigay sila ng libreng premium din na ito yung bayad na ng siguro ng ating mga magnyunyog. So, ano yung mga requirements po? Paano mag-qualify yung mga farmers natin sa... Mag-fill up lang po sila ng application form ng crop insurance. Mayroon tayong mga available na application form dito sa mga sa regional office namin. Pagkatapos mayroon din sa mga Department of Agriculture local government, doon sa local government natin, sa mga every munisipyo po, sa lahat ng munisipyo rito sa Bicol. Meron tayong makipag-ugnayan lang sa municipal agriculturist. Meron hong formang ipipilapan lang doon mga application for insurance. So, madali lang siya? Madali lang po. At ito, ang kagandahan po nito, libre po lahat ito, maliban doon sa life or accident insurance na may kunting bayan po na premium. Sa halagang 50 pesos, may coverage na pong 50,000. Grabe. 50 pesos ang premium. Ano yung premium na? Buwan-buwan ulogan nila? Minsan Once lang? Once. Parang membership? Ganon. Pag nag-apply ka ng accident insurance, babayaran mo yung one-time payment na 50 pesos. May 1 year coverage ka na po na 50,000. Ang nadisgrasya dyan, automatic. Mabilis pong magbayad ito. Ito nga po yung, kaya kami pumunta rito para mas mabilis pa nilang mabayaran lahat yung mga claims ng ating mga magsasaka at mangingisda. Grabe talaga itong Marcos administration. Hindi ako hindi ako nagsisi na iboto kahit Bicolana presidential candidate kami noon. Talagang pinadaba, sabi nga. Ano nga pinadaba sa Tagalog? Minahal ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating mga magsasaka. Sir, no? Napakinig natin sa kahapon sa Suna. Di ba? Yung agrikultura. At nakikita ko siya kahapon kung gaano siya kasinziro. Napapaluha siya sa kanyang pag-speech kahapon. So maraming salamat sir sa inyong pagpunta rito. Yung opisina ninyo nandito pa sa may DBP dati? Hindi na po. Malapit na lang po rito. Diyan lang po. Sa Mayasiano. Bitano na rin. Dito na sa Bitano? kabarangay ko pala. Walking distance lang dito actually dati to barangay Bitano pa. At pati yung aking lugar. Sir, kahapon yung na-mention mo yung zona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Actually na-miss ko yun na portion na yun. Ano yung naging announcement kahapon para sa ating mga magsasaka insofar as yung crop insurance? Yun nga po, nabanggit po ng ating Pangulo kahapon na ang programa ng crop insurance ay nakapagbigay na sa loob ng yung nakaraang 4 na taon, nakapagbigay ng tulong sa ating mga magsasaka at mangingisda sa halagang 19 bilyong piso na ibalik na puhunan ng ating mga nasiraan magsasaka at mangingisda. At sinabi rin po ng ating Pangulo na mas palalawakin pa niya ang implementasyon ng Philippine Crop Insurance Corporation dahil mas marami na pong kino-cover na mga crops. Hindi na lang nga po yung nasabi ko kanina, hindi na lang po palay o mais, kundi halos noon limitado siya sa palay at mais nung panahon. Noong unang panahon po, nung panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Siya nito yung nag-conceptualize na crop insurance? Si President nagsimula nito? Nagsimula. Presidential decree po kasi niya ito eh. Grabe pala. Oo. Ang dami niyang nagawa talaga. Kaya nga po palagay ko dahil ito ay creation ng kanyang tatay. Tinututukan din po ng ating presidente. Opo. Alam po niya talaga na yung ating mga magsasaka ay isa sa pinakamahalagang haligi ng ating food security. Opo. Oo. O di sige, siguro panawagan natin sa ating mga magsasaka, sir, kung paano sila makapag-avail. Pwede na kayo mag-announce as you have your ginawa niyo seminar dito. Nag-seminar kayo dito sa lungsod ng Legazpi? Coordination para sa mga farmers? Opo. Patuloy po ang ino-offer na serbisyo ng Philippine Crop Insurance Corporation
Kung may mga pananim po tayo, tulad ng mais, palay, lahat po ng pananim na ginagawa sa agriculture, pwede po natin isiguro lahat yan. Pati ang ating mga alagang hayop, mga livestock, kalabaw, baka, kahit kabayo, mga baboy, kambing, lahat po ng alagang hayop. Mayroon din yung mga poultry, lahat, duck racing, pwede po lahat yan. Pwedeng isiguro po. Ito po, libreng siguro po ito dahil pre-provide na po ng ating pamahalaan ang mga premium para dito. Sa kabuuan, 6.5 billion allocation na premium subsidy sa Philippine Crop Insurance Corporation na pwedeng gamitin ng ating lahat ng mga magsasaka o mangingisda. Oo. Simple lang ang requirement nila. Simple lang po, makipag-ugnayan lang po sa ating mga municipal agriculturists o pumunta sa aming opisina dito. May regional office po kami dito sa Legazpi. Mayroon kaming mga provincial extension office sa Naga, sa Masbate. Ito regional office ninyo to? Regional office po itong nandito sa Legazpi. Opo. At sa lahat ng mga munisipyo po, pwede po kayong lumapit sa mga municipal agriculturists. May mga nakahandang mga application po dyan sa kanilang mga opisina para sa crop insurance. So hindi kailangan na yung farmer siya mismo yung may-ari ng lupa? Hindi po kailangan yun. Basta siya ay mayroon lang dapat legit siya. Na siya yung nagtatrabaho sa lupa. Hindi kailangan ng titulo na pag-aari niya yung lupa. Pwedeng-pwede na kami rito. Kaya lang po, ang number one na requirements dito, dapat po nakatala sila sa RSBSA. Ito po yung registry para sa ating mga magsasaka. Na nasa Department of Agriculture. Opo. So yun, maraming salamat po sir sa inyong pagpunta dito sa amin. Talagang sinadya pa aming maliit na negosyo, Colossal Fitness Gym. Thank you so much sir. Thank you too. Opo. Bye-bye po. Bye-bye po. God bless. Thank you.